Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Anyway, ang topic natin ngayon, itong si Gutesa. Alam naman natin yung binunyag ni Gutesa, mga kabunyog, mga kababayan. Ang binunyag ni Gutesa, ang talagang utak na siya ay siya'y magsinungaling doon sa kanyang pag-appear sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senado ay si Marcoleta at si Mike Defensor. Pero siyempre sa party ni Senador Ping Lacson, hindi raw palulusutin ni Lacson si Marcoleta. Kasi walang natutuloy ang kasuhan eh. Kasi ang usapin ngayon, halimbawa, ang prejudice dito, si dating Speaker Romualdez. So, ang tanong, magpapail ba ng perjury case o kaya violation ng RA 11954 si dating Speaker Romualdez against Gutesa and those who induced, yung nag-induce kay Gutesa para mag-perjure. Ibig sabihin, yung subornation of perjury. Sino yung nagsuborn sa kanya? So lumalabas sa, kung titingnan natin na ebidensya, yung takbo ng pangyayari, nangyari ito nung pagdinig ng Blue Ribbon Committee na maliwanag naman kin-coach ni Senator Marcoleta. So isa siya sa pwedeng kasuhan ng subornation of perjury. So, Talagang mainit ang dugo ni Senador Ping Lacson kay Marcoleta, mga kabunyog. Hindi, ano naman talaga yon? Nabastos naman talaga doon si Senador Ping Lacson. Ang akala ko nga noon, noong nag-appear si Gutesa sa Blue Ribbon Committee hearing, ang chairman ay si Marcoleta, hindi pala. Kinurekt ako ng mga viewers natin. Sabi nila, attorney, si Lacson na ang chairman ng Blue Ribbon. Ganun ba? So, ibig sabihin, nung i-present si Gutesa, si Lacson na ang chairman ng Blue Ribbon. Pero, hinayaan pa rin ni Senador Ping Lacson Ganun ka fair si Senador Ping Lacson. At ang alam ko dyan, hindi pinaalam na ipipresent yan bilang testigo, bilang resource person. Basta na lang sumipot yan, tapos ready na yung sinumpaang salaysay niya. Nung nag-appear yan sa Senado, sa Blue Ribbon Committee hearing, nung araw mismo, nung umaga mismo na nag-appear si Gutesa, saka lang dinistribute yung kopya ng sinumpaang salaysay. Ang sabi nga noon ni Senador Ping Lacson, na violate yung rule ng Senate. Kasi ang rule nila sa Senado, kapag may ipipresent na resource person, ilang araw ba bago ang hearing? O ilang araw bago i-present yung resource person, dapat kung mayroon siyang sinumpaang salaysay, i-circulate na sa members ng Blue Ribbon. Pero ang ginawa diyan, hindi pinaalam kay Senador Ping Lacson. Basta na lang present ni Marcoleta. Tinuruan lang siya ni Defensor at ni Marcoleta kung anong gagawin. So ibig sabihin, unethical yun sa isang senador. Unethical yun sa isang senador. Kumbaga ang niloko mo doon ay hindi, ang niloko mo doon yung mga kasamahan mong senador, lalo na si Lacson. Ay di syempre naiinsulto ngayon si Lacson diyan. Ay kaya pala. Saka syempre puproduce ka ng testigo o resource person, tapos gawa-gawa lang pala ang kanyang testimonya. Kaya ito? Kahit nakakulong na si Marcoleta, mukhang ang gustong mangyari ni Senador Ping Lacson, didisiplinahin si Marcoleta. Hindi daw pwede yung ganon. Ganon-ganon na lang, parang papalampasin mo ba yun? Hindi. Ang dapat managot yung nasa likod niya. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga gamayan, panibagong problema na naman ito ni Marcoleta. Hindi siya tatantanan ni Lacson. Yan ang mabigat mga kabunyog, mga kababayan. Nung
nung present yan doon sa Senado, chairman ng Blue Ribbon si Lacson, ano sana yan? Ayaw sanang payagan na Senador Ping Lacson dahil nga hindi ganun ang rule. Dapat ang rule sa Senate, pag may ipipresent na resource person, ilang araw bago yun ipresent, ipapaalam sa mga miyembro para makapag-prepare ang mga miyembro kung anong tanong nila. Ay ang ginawa ni Marcoleta, hindi. Nung araw na mismo na ipresent si Gutesa, sa kanya lang pinakita si Gutesa at dinistribute sa mga miyembro ng Blue Ribbon yung sinumpaang salaysay. Pero inano pa rin dyan, pinagbigyan pa rin siya ni Senador Ping Lacson. Pinagbigyan pa rin siya ni Senador Ping Lacson. Ay ngayon, ang totoo palang nangyari, binunyag ni Gutesa, hindi naman daw totoo yung mga sinabi niya. Tinuruan lang daw siya ni Marcoleta. Yun ang inaano mga kabunyog, yun ang lumalabas ngayon. Si Mike Defensor at si Marcoleta ang nagturo sa kanya kung anong mga sasabihin. Pumirma na lang siya doon sa sinumpaang salaysay niya. Kaya ang lumalabas dito, maiipit talaga si Marcoleta. At sinabi ni Senador Ping Lacson, hindi niya palalampasin yun. Hindi niya raw palalampasin yan. Dapat daw, yung mga nasa likod ng mga peking testigo dapat managot din. Sino bang tinutukoy niya dyan? Ay di si Marcoleta yan. Ha? Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan, ano itong nangyaring ito? Sabi ni Senador Ping Lacson, may batas yan na nalabag. Yung pagpo-produce ng testigo, ng witness, ng ebidensya na hindi naman pala totoo. Gawa-gawa lang. At ang matindi diyan, senador siya. Senador siya. Kumbaga, kung ang nag-produce niyan ay abogado lang na simple, hindi, ito senador eh. Senador. Mga kabunyog, mga kabayan, kaya matindi, mabigat ito. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, hindi lang dapat yung testigo ang pananagutin dyan. Lalo na yung nasa likod niyan. At sino ba ang nasa likod niyan? Yun na nga, si Defensor at si Marcoleta. Sa pagitan ni Defensor at Marcoleta, mas may malaking pananagutan si Marcoleta. Bakit? Senador siya eh. Senador siya. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.